Langit at lupa kung ituring ang buhay ni Enna at Ray. Isang marangyang babae si Enna at si Ray naman ay mahirap na lalaki. Pero ganun pa man, hindi yun naging hadlang na tapusin ang kanilang relasyon. Masaya silang nagmamahalan kahit na madaming tutol dahil sa kanilang posisyon sa buhay. Pero mapaglaro nga talaga ang tadhana. Subukin at susubukin ka kung gaano katatag ang relasyon niyo sa isa't isa. Naghiwalay sina Ray at Enna. Lumuwas ng syudad si Enna para makapag-aral sa malaking universidad, habang si Ray naman ay kumakayod para makamit ang kanyang mga pangarap. Sa nakalipas na 10 taon ay nawalay sila sa isa't isa. Walang kahit anumang komunikasyon ay nabago ang buo nilang buhay. Nakapag-asawa na si Enna at may magandang buhay, habang si Ray naman nakaahon na din sa kahirapan. May kanya-kanya na silang buhay, ngunit hindi pa rin nila nalilimutan ang isa't isa, lalong-lalo na si Ray na laging iniisip si Enna. Isang gabi, nang muli silang pinagtagpo ng tadhana. Ang asawa ni Enna at si Ray ay magkakilala pala dahil sa pareho silang nasa mundo ng negosyo. Parehong gulat ang reaksyon ng dalawa nang nagtagpo ang kanilang paningin. Hindi alam ni Ray kung babatiin niya ba si Enna o magkunwari na hindi ito nakita. Pero gayon na lamang ang bilis ng tibok ni Ray nang naramdaman niya papunta sa kanya si Enna. "Ray?" tanong nito nang makalapit. Lumingon si Ray, nagkunwaring nagulat. "Oh, Enna?" Pag-aarte din nito. "Hey, ikaw nga!" Nabigla na lamang si Ray nang bigla siyang niyakap ni Enna. Parang tatalbog ang puso niya nang gawin ito ng dalaga. "Hey, kumusta na?" Hindi pa man siya nakakayakap ay humiwalay na agad ang babae. Hindi maiwasang mabighani si Ray sa magandang mukha at postura ng babaeng nasa harap niya. Mas lalo pa itong kumanda at ang mga ngiti nito ay wala pa ding kakupas-kupas. Ngumiti si Ray. "Oh, ayos lang. Ito, nakakaahon na sa buhay. Ikaw?" Ngumiti naman ito si Enna. Proud na proud kay Ray. "Oh, masaya, masayang masaya." May biglang kumirot sa dibdib ni Ray nang makitang may singsing sa kamay ni Enna. Mapait siyang ngumiti. Obvious nga, saad niya. Hindi inaakala ni Ray na kasal na pala si Enna. Ang akala nito'y single pa ang dalaga at may pag-asa pa siya, pero imposible na palang mangyari yun. Isa sa mga dahilan kung bakit nagsisikap si Ray na magkaroon ng maranyang buhay dahil kay Enna. Gusto niyang patunayan sa lahat na siya'y nagbabagay sa babae at kaya niyang ibigay ang mga kailangan at gusto nito. Pero ang lahat ng pinaghirapan at pinagsikapan niya ay wala ng saysay lahat dahil may nagmamay-ari na sa taong minamahal niya. Akmang magsasalita si Enna nang biglang tumunog ang cellphone ni Ray. Pinatay niya yon at sa halip ay may binigay na calling card na naglalaman ng personal number nito. "Hey, Enna, I have to go. Pasensya na, kailangan ako sa office. Tawagan mo ko dyan, okay? Pwede tayong lumabas at magkwentuhan." Saad ni Ray sa katuluyan ng umalis. Ngayon ay umaasa siya na mag-usap sila ni Enna. Masaya na siya na makita ang dalaga na may masayang buhay at pamilya kahit na nagdurugo ang kanyang puso. Lumipas ang mga araw nang huling magtagpo si Enna at Ray, pero simula nung mangyari iyon ay hindi na maialis ni Enna sa isip niya si Ray. Pakiramdam niya ay may masamang kasalanan siyang nagawa sa asawa dahil sa kakaisip kay Ray.
Aminin niya man may puwang pa din si Ray sa puso niya, kaya hindi niya ito malilimutan. Mahal niya ang kanyang asawa at masaya siya sa piling nito kahit na wala silang anak, pero wala pa ding makakabura kay Ray sa puso niya. Isang araw, at dahil wala ang asawa ni Anna, may business trip ito, kaya pumunta na lamang siya sa bahay ng kanyang parents. Malayo ang biyahe, kaya naman pagdating ni Anna sa bahay ay nagkamustahan saglit sila ng parents niya. Kumain at pumunta na ang babae sa dati nitong kwarto upang magpahinga. Binuksan niya ang kanyang cabinet at doon ay may nakagilap siyang isang shoebox. Kinuha niya iyon at binuksan. At doon niya nakita ang mga lumang larawan nila ni Ray, mga letters, pati mga bulaklak na lanta na. Napangiti si Anna at iniisa-isa ang pagbasa ng letter galing kay Ray. Lahat ng alaala nilang dalawa ay nabalik ng dahil sa shoebox na yun. Mga alaalang hindi niya malilimutan. Naisipan ni Anna ang calling card na ibinigay ni Ray at kinuha niya ito. Tinipan niya ang number nito at tinawagan. Hindi niya maiwasang kabahan nang mag-ring ito. Hello? Napapikit si Anna nang marinig niya ang boses ni Ray. Napakagandang boses nito, lalaking lalaki. Hello? Sagot ni Anna habang nahihiya. Oh, finally you called me. Ilang araw na akong nag-aantay sa tawag mo. Nabigla si Anna sa sinabi ni Ray. Oh, hi, how are you? Nakita ko lang ang calling card mo, kaya sinubukan kong i-dial ang number. I didn't expect na sagutin mo. Pagpapalusot niya. Ilang segundong katahimikan nang magsalita ulit si Ray. Oh, I'm good. By the way, nasaan ka? Ang dami nating na-miss na kwentuhan. Actually, nasa hometown natin. Wala kasing asawa ko, kaya dito muna ako. Okay, tatawagan na lang kita ulit kapag nakabalik na ako sa syudad, okay? No, it's okay. Pupunta ako dyan bukas. Matagal na din nang huli akong makapunta dyan. Oh, okay. Hintayin kita. Napangiti si Anna at hindi maiwasang ma-excite na magpunta si Ray. Alam niyang madami silang pag-uusapan. Kinabukasan, naghihintay si Anna sa resort kung saan mamamalagi si Ray. Nagpahanda na din siya ng kakainin nila dahil alam niyang pagdating ni Ray ay gutom ito, lalong-lalo na malayo ang biyahe. Ilang minutong paghihintay ay dumating na din si Ray. Nagyakap ang dalawa na parang magkaibigan at saka inaya na kumain. Sa mga oras na iyon, puno ng tawanan at kwentuhan ang lamesa nila Anna. Hindi na uubusan ng kwento at hindi na nila namalayan na malapit ng magabi. Anna, gusto mo bang manood ng sunset? Aya ni Ray at hindi naman nakatanggi si Anna. Sumakay sila sa kotse ni Ray at nagtungo sa magandang lugar kung saan tanaw ang buong paglubog ng araw. Nang makarating sila sa lugar, agad na tumakbo si Anna papunta sa view. Natawa na lamang si Ray habang sumunod. Alam niyang gustong-gusto ng babae ang sunset dahil palagi nila itong tinatanaw noong sila pa. At ngayon ay magkaibigan na lang sila. Hindi niya maiwasang masaktan at malungkot sa naging ending ng kanilang kwento. Madaming katanungan ang nasa kanyang isip. Kung hindi lang umalis si Anna noon ay sila pa kaya? Kung hinihintay lang ni Anna si Ray na maging successful ito, ay sila pa kaya ngayon? Hinawakan ni Ray ang kamay ni Anna. Ang akala niya ay itatakwil ito ni Anna ay nagkakamali siya dahil hinayaan niya lamang ito at mas hinigpitan palalo ang hawak. Parang may paru-parong dumaloy sa tiyan ni Anna nang magkahawak kamay sila ni Ray.
Ngayon niya lamang ulit ito naranasan at tanging si Ray lamang ang makakagawa sa kanya nito. Maganda sa pakiramdam. Napangiti si Ray. Mahal na mahal pa din niya si Anna at hindi yon magbabago. Hinawakan ni Ray ang muka ni Anna. Napaigtad naman si Anna nang bigla siyang halikan ng lalaki. Sa mga sandaling iyon, napapikit na lamang si Anna at tumugon sa halik. Maganda na sana ang moment na iyon nang biglang rumehistro ang muka ng asawa ni Anna. Napamulat siya at tinulak ng bahagya si Ray. Nabigla naman ang lalaki. Ray, mali itong ginagawa natin. May asawa na ako. Saad ni Anna. Nanikip ang dibdib ni Ray nang marinig niya ang sinabi ni Anna. Alam ko. Malungkot nitong saad habang nakatingin sa mga mata ng babae. Anna, mahal pa din kita. Walang nagbago. Ikaw pa din. Hinawakan niya ang dalawang kamay ni Anna. Ilang taon man ang lumipas, ikaw pa din ang laman ng puso't isip ko. Hindi alam kung ano ang isasagot ni Anna. Labis siyang nagulat sa confession ni Ray. Hindi niya akalain na mahal pa din siya ng lalaki. Ray, mahal din kita. Pag-amin din ni Anna na siyang ikinabigla ni Ray. Pero ayokong sumugal, Ray. May asawa ako. May asawa si Anna at masaya ito sa piling ng asawa. Ay hindi pa din niya nalilimutan si Ray. May nararamdaman pa din siya dito at hindi kailanman yun mabubura. Naging madalas ang pagkikita ni Anna at Ray. Sa tuwing may business trip ang asawa ni Anna ay umuwi agad ito sa probensya nila at doon sila nagsasama ni Ray. Alam nilang mali ang kanilang ginagawa lalo na kay Anna dahil may asawa siya. Pero kahit anong pag-iiwas niya, hinahanap at hinahanap pa din niya si Ray. Alam mo, ang bait ng asawa ko. Lahat ginagawa niya para sa akin. Natatakot akong saktan siya. He doesn't deserve this. Saad ni Anna habang nakatanaw sa tahimik na dagat. Andito sila ngayon sa baybayin ng kanilang probensya. Napakatahimik at walang tao. Kaya naman malaya silang nagagawa ang gusto nila. Nakayakap sa likod ni Anna si Ray. Hindi nagsalita, dinadama lamang ang simoy ng dagat. Biglang tumunog ang telephone ni Anna. Tiningnan niya iyon at isang unknown number ang tumatawag. Hello? Sagot niya. Oh, is this Anna Villaverde? Oh, yes. Bakit po? Sino po sila? This is St. Vincent Hospital. Naaksidente po ang asawa niyo na si Antonio Villaverde. We need you here, ma'am. Nabitiwan ni Anna ang telephone niya nang marinig ang tawag. Parang huminto ang kanyang mundo. Ray? Hindi na niya magawang magsalita dahil sa gulat. Hey, what happened? Kailangan nating pumunta sa hospital ngayon. Agad naman silang umalis at sumakay sa kotse. Dasal lang ng dasal si Anna habang papunta sila Ray sa hospital. Wala na siyang ibang isip kundi ang kanyang asawa. Hindi naman maiwasang mag-alala si Ray sa kalagayan ng tabi niya. Kanina pa ito balisa at hindi mapalagay. Hinawakan niya ang kamay ng babae para huminahon ito. Huwag kang mag-alala, malapit na tayo. Saad nito kay Anna. Nang makarating sila sa hospital ay hindi na nag-aksaya si Anna na pumasok at hanapin ang kanyang asawa. Nang makita ni Anna ang asawa ay bigla na lamang itong napatakip sa bibig. Duguan halos ang buong katawan nito. Nakaalalay lang si Ray sa likod ni Anna. Miski siya ay hindi makapaniwala sa nakita. Hindi niya akalain na grabing aksidente ang nangyari. Kumirot ang puso ni Ray nang makita si Anna na umiiyak. Nagmamakaawa na magising ang asawa nito. Wala siyang magawa kundi panoorin lang ito.
Lumipas ang ilang oras at naging maayos naman ang kondisyon ni Antonio. Antayin lamang itong gumising. Si Ena naman ay nasa tabi lamang ng asawa, naghihintay kung kailan ito magigising, habang si Ray ay nasa sofa. Tahimik lang na nakatitig sa kamay nila Antonio at Ena na magkahawak. Napangiti lamang siya ng mapait sa nasaksihan. Ganito na nga talaga siya kamalas sa pag-ibig. Naging maswerte nga siya sa pera, pero sa babaeng minamahal niya ay hindi naman. Abot na nga niya ito pero may kaharang naman. Sa kabilang banda, naramdaman ni Ena na gumalaw ang kamay ng kanyang asawa, kaya agad siyang naalerto. "Anton?" Tawag nito nang iminulat nito ang kanyang mata. Tumingin si Anton sa kanya at maliit na ngumiti. "Ay, sweetheart," mahinang bati nito. "Teka, tatawagin ko lang ang doktor." Akmang aalis si Ena pero pinigilan siya ni Anton at umiling. "Sure ka ba? Baka may masakit sa iyo." Alalang saad nito habang chinecheck ang asawa. Natawa lamang ang asawa sa asal ni Ena. "Oh, andito pala ang boyfriend mo." Nakangiting sambit ni Anton na ikinabigla ni Ray at Ena. "What? Paano mo?" Hindi na natapos ni Ena ang pagsalita nang tumawa si Anton. "Matagal ko nang alam at alam kung sino ang laman ng puso mo." Napatakip ng mukha si Ena at nagsimulang bumuhos ang mga luha, habang si Ray naman ay hindi makagalaw. "I'm sorry." Ito na ang kinatatakutan ni Ena na malaman ng kanyang asawa na siya'y nagtaksil. "I'm sorry. I didn't mean to hurt you. Natatakot akong saktan ka." Paulit-ulit na humihingi ng tawad si Ena. "Ako din, natatakot ako na baka iwan mo ako pagdating ng panahon." Hindi na maiwasang maluha ni Anton. "Hindi ko sinabi sa iyo na alam ko, kasi gusto ko ikaw mismo ang magsabi sa akin at umaasa akong ako yung pipiliin mo. Pero malabo ata yung mangyari kasi hindi na ako magtatagal pa." "Anong ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Anton, parang may bumubara sa dibdib niya. "May sakit ako, Ena, at malabo nang gumaling pa ako. Bibilang araw na lang ang natitira sa akin." Mapait niyang pag-amin sa asawa. "Ito yung rason kung bakit palagi akong wala. Pinapagamot ko sarili ko para sa iyo. Gusto kong makasama ka sa pagtanda. Pero paano na yun mangyayari ngayong hindi na ako magtatagal?" Mas lumakas pa ang iyak ni Ena nang malaman ang nangyayari kay Anton. Feel niya ay napakawalang kwenta niyang asawa. Pinabayaan niya ang kanyang asawa. Sobrang selfish niya. "I'm sorry." Ang tanging nasabi niya. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa nangyari sa kanyang asawa. "Patawad, patawad." "Oh, huwag kang humingi ng tawad sa akin." Hinawakan ni Anton ang kamay ng asawa saka inalagay ang singsing nito. Napatingin naman si Ena doon saka kay Anton. Ngumiti si Anton nang magtama ang paningin nila. "Don't worry, hinanda ko na ang sarili ko dito. Pero masakit din pala kapag naranasan mo na." Sabay tawa ng bahagya. "Ayokong umalis na nakatali ka sa akin. Mahal kita pero ayokong makita kang nahihirapan at nagtatago." Kinuha ni Anton ang kamay ni Ena sabay halik nito. "Anton!" "Huwag na huwag mong sisihin ang sarili mo sa nangyari, Ena. Nagmahal ka lang." Tumingin si Anton kay Ray na kanina pa tahimik na nanonood sa dalawa, saka kinawaran ito ng ngiti at binalik ang tingin kay Ena. "Ito na ang oras para sundin mo naman ang sinisigaw ng puso mo."
Kasabay ang pagtunog ng kampana ay siyang pagbukas ng malaking pinto sa simbahan at doon iniluwa si Anna habang suot ang napakaganda nitong gown. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa altar habang ang mga matay nakatingin sa lalaking isinisigaw ng kanyang puso. Hindi niya maiwasang maging emosyonal at maluha habang inaalala ang lahat ng pinagdadaanan nila ni Ray. Sa hinahaba-haba ng kanilang pinagdadaanan ay sa simbahan pa din ang kanilang punta. "Hi beautiful, sobrang ganda mo." Hindi man aaminin ni Anna pero kinikilig siya sa komplemento ng mapapangasawa. "Oh, tama na yan. Baka hindi tayo matapos niyan." Pang-aasar ng lalaking nasa likod ni Ray, ang best man ni Ray na si Anton. Nagtungo si Anna sa pwesto ni Anton at umupo para maka-level sila. Naka-wheelchair na kasi ito dahil hindi na kaya ng katawan niya na maglakad, pero nagawa pa din niyang umaattend sa kasal ni Ray at Anna. Ayaw niyang palampasin ang magandang okasyon na ito. Hinawakan ni Anna ang kamay ni Anton. Malaki ang naging pagbabago ni Anton. Mas lalo itong pumayat at kapansin-pansin ang panghihina. "Salamat sa lahat." Madaming gustong sabihin si Anna kay Anton pero tanging pasasalamat lamang ang nasabi niya. Ngumiti si Anton at pinapatatag ang sarili. "Ito na yung pinakahihintay kong mangyari, ang makita kang masaya at malaya. Nasilayan ko din yan sa wakas." Matamis na saad nito na ikinaluha ni Anna. Napapikit na lamang siya nang hinalikan siya ni Anton sa noo. "Sige na, baka magsilo si Ray at palayasin pa ako sa kasal mo." Pagbibiro nito na ikinatawa ng dalawa. Tumayo si Anna at pumunta kay Ray na kanina pa naghihintay sa kanya. "Tagahintay na talaga ako nito, no? Alagaan mo yan, tol, ha? Wag na wag mo yang paiyakin, kundi isasama ko yan sa kabilang buhay." Natawa ang lahat nang sumigaw si Anton. Nagkatinginan si Ray at Anna. Kita sa mata nila ang saya at pagmamahal. At alam nila sa oras na iyon ay wala nang makakapigil pa at makakahadlang pa sa kanila. The end. Oh my gosh, what a story. Ibang kulay ito ah. May mixed emotions ako sa story na ito. You know, I'm happy for Anna and Ray, but mas naaawa ako kay Anton. But then again, maybe Anton's wish na makita niya si Anna na masaya at nasa mabuting kamay. Ay nako, OMG. Alright, I hope you enjoyed this short story. If you do, please like and comment. Thank you, Ivan, for writing this story. Alright, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and don't forget to click the bell para ma-notify kayo kung may bagong upload tayo dito sa Kulay TV. Alrighty, this is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. See you sa next story.